Manatili po tayong nakatayo habang ihanda po natin ang ating mga sarili at kung tayo po ay may mga banal na kasulatan, ay atin pong buksan ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo 28 na kung saan itong versikulo na ito ay masyado na pong common sa bawat isa sa atin at matatagpuan po natin siya sa 18 hanggang 20. At sinabi po dyan sa wikang Pilipino, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ano po ang pangalan nitong tatlong titulo na to? Okay. Jesus. Kasi ang Ama ay title lang yan, Anak title din, at ang Espiritu Santo ay titulo rin. So ang pangalan ay walang iba kundi si Jesus. Sa versikulo 20, sa huling-huli, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Let's bow our heads and pray. Panginoon, minsan pa idinudulog namin sa iyo, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong salita na nawa ito ay magtagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito man ay batang nakikinig, kabataang nakikinig, nanay na nakikinig, tatay na nakikinig, kaming lahat na nakikinig. Dalangin ko, Diyos, na ang iyong salita ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin. Sapagkat walang saysay kung ito'y papasok sa kabilang tenga namin at lalabas lamang sa kabila. Panginoon, dalangin ko na ito, Diyos, ay tumimo sa puso at isipan namin. At pagtimo nito, Diyos, merong pagkilos at kabigatan na makikita sa buhay namin. Kaya muli, kasihan mo ang iyong lingkod at lahat ng papuri ay sa ilamang na aming Diyos na mabuti at dakila sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Minsan pa natin bigyan ng masigabong palakpakan ng ating Diyos. Mga artista, pinapalakpakan. Mga singer sa sanlibutan, pinapalakpakan. Pero hindi natin palakpakan ang Diyos sapagkat siya ang lahat sa buhay natin. Thank you, Jesus. Malaya na tayong makakaupo. Hinihiling ko sa lahat ng kapatiran na mabuti at mabait. Sabi nga sa wikang Ingles, one word is enough for a wise man. So if you think that you are wise, walang kakain sa loob ng iglesia habang may nangangaral, at kung talagang gutom na gutom ka na, yumuko ka, dumaan ka sa gilid at bumaba ka. Wala rin patayo-tayo, wala rin maingay, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Kung tayo pupunta sa ibang lugar, lalo na kapag seminar, ay talagang ginagalang natin higit natin igalang ang salita ng Diyos. So sa umagang ito, pinamamagatan ko ang aking pangangaral, stop, change, go. Papansinin nyo, ang salitang stop ay merong 4 na titik. Tama po ba? At ang salitang change ay merong 6 na titik. At ang salitang go ay merong 2 titik. So kung papansinin natin, ang salitang go ay yan, ito po yung unang letra o unang titik sa salitang gospel. Napansin niyo po ba yun? Diba? Gospel, G-O-S-P-E-L. So yung first 2 letter ay merong salitang G-O or go. So ibig sabihin mga kapatid, ito po ay nangungusap na ang gospel or go ay Great Commission natin. So kung papansinin nyo, may mga nakabitin dito sa ating church na 400 souls. That is our goal this 2024. So ang tanong, kaya ko ba itong mag-isa? Kaya nyo ba yung mag-isa? Hindi. Kaya natin yan kung magkakaisa tayo. So kaya nilagay natin yung goal na yan sapagkat nakasaad dyan, he that wins souls is wise.
Kaya if you consider yourself as wise, you will win souls. Sino po rito mula nung ipinanganak ay wala talagang kaibigan kahit isa at lahat ay kaaway? Taas ang kamay. Wala. So, ibig sabihin, lahat tayo ay may kaibigan na pwedeng dalhin sa paanan ng Panginoon. Sino ay pinanganak dito na butok sa buho? Walang nanay, walang tatay. Wala, di po ba? So, ibig sabihin, meron tayong mga magulang na pwede nating dalhin sa paanan ng Panginoon. Sino dito ang nag-asawa na walang bunga? Okay? So, meron, di ba? Pero kapatid, hindi lang naman yung anak mo ang pwede mong maging bunga sa Panginoon. Wala ka bang kaibigan? Sa mga mag-aaral, wala ba kayong schoolmate, classmate? Sa mga may nagtatrabaho, wala ba kayong workmates, office mates? Ano pa, company mates? So, marami eh. Wala ba kayong kapitbahay? Diba? Ang problema sa maraming mananampalataya, sa ating lahat we do not go or preach the gospel. Bakit? Sapagkat pumasok na tayo sa tinatawag na corporate Christian or Christianity. Nabitag na tayo ng corporate Christianity. Ano ba, pastora, yung corporate Christianity? Ito po yung mga grupo na punong-puno ng filosofiya na pansarili lamang pero hindi siya Bible-based. Ito yung mga grupo o mga mananampalataya na lagi na lang silang nakabase sa kanilang sariling pananaw o doktrina na kung saan ay hindi po nakabase sa banal na kasulatan. At kapag tayo po ay pumasok na sa corporate Christianity, ito na po yung nagpapasimula na tayong lahat ay unti-unti nang pumapasok sa spirit of apostasy. At pag sinabi natin spirit of apostasy, kayo personally sa inyong mga sarili, mararamdaman nyo na unti-unti na kayong tumatalikod sa inyong pananampalataya. Yan ang sinasabing spirit of apostasy. Bakit? Sapagkat pumasok na tayo sa mga corporate Christianity. At madalas natin naririnig yan, corporate prayer and fasting, corporate prayer. So naririnig natin yan, di ba? Ang nangyayari, parang ang bahay-sambahan ay nagiging korporasyon. Na kung saan nakakalimutan natin yung ating gampanin bilang isang mananampalataya. Ayon sa Matthew 28:18-20, that we should go, we should preach the gospel. Na kung saan yan po ang nalilimutan natin lahat. At dahil dyan sa corporate Christianity, meron pong 3 traits na malalaman natin na tayo po ay nasa corporate Christianity na. Ang una ay talkative expressions. Madalas na po natin ginagamit yung mga pananalita na naririnig natin sa ating yung mga ekspresyon na naririnig natin sa secular world. Nawawala na po sa atin yung Bible expression. Ano ba, pastora, yung mga talkative expressions na ginagamit ng church ngayon, kaya nagiging corporate Christianity tayo dahil ina-adapt natin yung mga words nito na kung tutusin, hindi naman siya Bible-based. Isa dito yung jargon na madalas nating marinig. We must reach out. We must have a paradigm shift. Diba? Naririnig natin yung madalas. Touch base. Buy in. Empower. Passionate. Take it to the next level. Let's impact. It is what it is. Yan yung mga naririnig outside the box. Think tank. Naririnig po ba yan? Partner with us. Or above board. Ito po yung mga expression na resulta na ina-associate natin yung secular world dito sa ating church. Kaya nagiging corporate Christianity. Kasi nagiging pa na nga eh. Isang korporasyon na nga eh. Para bang nagbibuild
na tayo ng isang malaking kumpanya na hindi na biblical based. At nakukuha natin itong mga salita na ito dahil sa mga interview na naririnig natin, tama po ba ako? Yung mga conventions na ina-attenan natin, yung mga seminars or webinars na ina-attenan natin. Although mga kapatid, itong expression na ito ay hindi naman masama. Pero tiyakin lang natin, when we use this kind of expressions, it is always linked in the Bible. Not our own ideas or not our own self. Although we have an idea, pero ang question, yan ba talaga ang leading ng Diyos? O sarili mo lang yung husay, galing, at pananaw? Kaya nga, kung babasahin natin, may Bible kayo, no? Sa Kawikaan 8:8-9, wala sa slide. Ang nakasaad dyan, itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinipinipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa at sa marurunong, ito po ay pawang tama. Kapag tayo po ay kinoconsider natin ang mga sarili natin na talagang tayo tapat na mananampalataya, dapat sa tama tayo. At ano ang tama? Ang Biblia. Kaya minsan, sabi nga, sa mga nakausap ko sa evangelism, maraming tao ngayon ang takot iwan ang bisyo. Kasi pag iniwan ito nila, ang sabi wala na raw silang kaligayahan. Nakakalungkot, di po ba? Napakakitig ng kaisipan ng tao ngayon. Na kung tutusin, ang tunay na kaligayahan nasa Diyos. Nasa salita ng Diyos. At wala ng iba pa. Kaya lang dahil sila ay nadirinlan ng gawa ng kaaway, iba ang kanilang pananaw. Kaya marami po ngayon ang tumatanggi sa salita ng Diyos. Sa totoo lang guys, napakahirap mag-solve. Totoo yun. Yung mismo ang nasa loob na nawawala. Lalo na yung mga nasa labas na wala talagang alam sa salita ng Diyos. At ang nakakalungkot doon, yung mga nasa loob na alam na yung salita ng Panginoon, tumatalikod pa. Kaya nakakalungkot, di po ba? We have our goal 400 souls. Paano natin ito makukumpleto kung hindi tayo lahat kikilos? Kinakailangan kumilos tayo mga kapatid. Ano ba? Bakit tayo nagiging corporate Christianity? Sabi nga sa Kawikaan 22:17-21, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Sabi ng Panginoon yan. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. So, ibig sabihin pala mga kapatid, kahit na nasa loob ka na ng bahay-sambahan na ito, bautismado sa pangalan ni Jesus, namuhay na may kabanalan at nagpapatuloy at inaantay ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, dapat talaga magsikap tayo. Sapagkat ang kaligtasan ng bawat isa ay wala sa kaligtasan ng pastor, kaligtasan ng mga magulang nyo, kaligtasan ng mga kapwa kabataan nyo, kaligtasan ng iyong mga kapwa nanay o kapwa tatay, wala yan. Kaligtasan ng iyong mga kapatid, wala yan. Bawat isa sa atin kinakailangan magsikap para masumpungan natin ang Panginoon. Kaya yung lahat ng hina, ng lupaypay, tumalikod sa Diyos, hindi talaga sila nagsikap. Kaya ganoon ang nangyari sa kanila. Kayo, na mga nakaupo dito, hindi ba? Pag hindi kayo magsikap na magbasa ng Biblia, patay kayo. Hindi kayo magsikap na mag-ayuno, mamatay kayo. Pag hindi kayo nagsikap na makita nyo ang inyong sarili sa prayer intercessory, sa mga Bible studies, mga kapatid, sa ating mga overnight, mamamatay kayo. Ibig sabihin, ang susi ng kaligtasan wala sa akin, kundi nasa inyo. Magsikap! Sabi sa Kawikaan 22:17-21, ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay, ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan.
sanungan. At sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Pansinin nyo, mga kapatid, ang tagal-tagal na ninyong naglilingkod sa Diyos. Tama? Nagbibigay kayo ng ikapo, nagpa-practice kayo ng first fruit, nagpa-practitioner kayo ng gifts to the temple. Pero bakit ang sisidlan nyo ay parang hindi napupuno? Amen. Bakit kaya? Ang tanong, dalisay ba ang buhay mo pag wala ka na sa loob ng bahay-sambahan? Hindi ka ba nadadarang muli sa mga bisyo na inyo nang iniwanan? Amen. Kaya hanggat hindi tayo nagiging maayos sa harapan ng Panginoon, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Yun ang nakakatakot doon, di ba? Kaya tiyakin nyo, maayos talaga ang buhay nyo, mayroon man o walang nakakakita. Kaya nga madalas ko sabihin sa inyo, ang Ecclesiastes. Bakit? Kasi ito yung ating, mga kapatid, verse na dapat panghawakan para pag nag-iisa tayo at nakapaligid sa atin ang sanlibutan, hindi tayo madagdarang sa kasalanan. Pangalawang reason, bakit tayo nasa corporate Christianity? Their temporal emphasis. Ano yung mga temporal emphasis na yan, Pastora? Alam niyo ba kung ano to? Ha? Ang concern na lang sa kanilang mga sarili ay yung kanilang pera, nakikitain. Kaya kahit araw ng linggo, wala sa simbahan. Amen. Yung kanilang mga asset, kung talagang yan ang gusto nilang pagyamanin. Sabi ko nga sa isang kausap, bili ka ng bili ng ganito, iiwan mo lang naman yan sa lupa. Wala ka namang matadala sa kabilang buhay. Amen. Kung sakasakaling dumating ang Antikristo, aangkili niyan, kakamkamin lahat yan. At ang malala pa niyan, pag naghagis na ang Diyos ng apoy, sunog lahat yan. Amen. Nakabukus tayo doon sa pagyaman natin, yung mga donasyon na ating natatanggap sa ating mga hanap buhay, yung mga teknolohiya, yan tayo lahat nakabukus, mga kapatid. Yung mga infrastructure, yung mga bilang ng ating mga pag-aari, no? Yung mga pinakikinggan natin, yung mga pinanonood natin, dyan tayo nakapokus. Tayo ba ay nalugi? Tayo ba ay kumita? Puro money, money, money ang naisip natin. Amen. Kaya tingnan mo, ano ang nangyayari, mga kapatid? Minsan, pag na tayo lumayo, masyado tayo nakapokus sa politika at sa ekonomiya natin. Sa halip na si Jesus ang pag-usapan, yung politika, yung ekonomiya. At masyado tayong natatakot sa mga napapanood nating vlog. Paniwala dyan. Kasi naghahanap yan lang ng kita, pinagkakakitaan ka kasi panood ka ng panood. Tapos nagsusubscribe ka pa. Binigyan ka ba? Million ang kita niyan, yung mga million viewers, million ang kita niyan. Tingnan mo ha, manood ka ng 10 minutes, pero magbasa ng Biblia, hindi mo kayang gawin. Tama? Manood ka ng 30 minutes na mga vlog, minsan ganun, may mahahabang ganun eh. Pero yung manalangin ka ng 30 minutes, nagawa mo ba? So tingnan mo, we are now in the corporate Christianity. Papalayo na tayo. No? Pumapasok na sa atin ang spirit of apostasy. Sabi nga mga kapatid sa Colossians 3:1-2, kung ang ating affection ay hindi sa Diyos, ibig sabihin sa lupa. Amen. At sabi nga sa Matthew 6:19-22, kung nasaan ang iyong puso, ay naroon din ikaw, mga kapatid, yung iyong madamdamin. Kung ang puso mo nasa lupa, hanggang lupa lang yan. Kung ang puso mo ay dito sa mundo, hanggang mundo lang yan. Kasi yun yung tinetreasure mo eh. Pero si Jesus, wala na. Tsapwera na si Jesus. No? At ganun din sabi sa Proverbs 22:23, because of the abundance of
of the heart, the mouth speaketh. Amen. And buy the truth and sell it not. Kayo mga kabataan Amen. na pumasok na sa mga corporate world, mag-ingat kayo. Yung mga nakatapos na rito, mag-ingat kayo sa mga papasukin yung kumpanya na hindi kayo mahawaan ng mundo. Yes, right. Ganon din yung mga nanay at tatay natin dito na naando na sa mga trabaho nila. Mag-ingat kayo na hindi kayo mahawaan ng mundo kasi papasok na tayo sa apostasy. Kaya marami na sa ating mga bahay sa bahan ang corporate Christianity. Tinitingnan na lang natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay parang pagpasok sa opisina, pagpasok sa paaralan, pero ang puso natin ang layo na sa Diyos. Oh, yes, right. Tinitingnan natin ang pagsisimba natin ay isang obligasyon na lang, pero ang puso natin ay napakalayo sa Panginoon. That's right. Kaya nakakatakot ang ating kapanahunan. Kaya yun ang dahilan kung bakit walang kumikilos sa atin para mag-submit. At inasa na lang natin lahat sa evangelism team. Ang lawak ng oras natin pag Sunday. Mga kapatid, may hapon tayo. Gano'n man lang may isa kang turuan. Kahit isa lang. Ang hirap sa atin, naghanap tayo ng maraming audience. Kahit isa lang, milyon-milyong anghel ang nagpupuri sa langit. Kapag siya ay pinagtyagaan natin, bahagina ng salita ng Panginoon. Ang sabi nga nung isang dati kasama natin na ngayon ay nahatak ng isang lupa. Sabi niya, pilit talaga ako sa nagtuturo sa akin, Stora. Kahit mag-isa lang ako, tiyagaan talaga akong balik-balikan. Kaya lang, nung lumipat sila ng bahay, hindi na alam kung saan nakatira, yun ang dahilan na wala siya sa Panginoon. Pero sabi ko sa kanya, pwede ka pa naman bumalik. Kaya lang iba na ang pananaw niya. Kasi nakaalis siya sa church at the very young age. So tingnan niyo mga kapatid, kung sakasakaling meron tayong mga hinahayuan, lumipat ng bahay, ng lugar, marami tayong mga churches dito sa buong Pilipinas na pwedeng kontakin, ibigay yung cellphone number niya at ipasa sa isang pastor kung talagang malayo. Amen. May paraan. Habang mayroong lupa, may dadaanan tayo. Ha? Maliban na lang, pag may dagat pa rin, may dadaanan pa rin tayo. Pag ipapawid, may dadaanan pa rin tayo. Di ba? Kasi ang hirap sa atin, we are a corporate Christian. Parang opisina o trabaho na lang ang tingin natin sa paglilingkod natin sa Diyos. What else? Their turning ears. Ito yung mga inaangkin nila sarili nila na sila Kristiyano, pero ayaw nila ang katotohanan. Tinatakpan nila ang kanilang tenga at ayaw nila ang good doctrine ng salita ng Diyos. Yes. O, huwag na tayo lumayo. Dito na lang sa church natin. Kasi mahirap pa pag-iba eh. No? Tanungin mo, ang iyong sarili, pagdating sa kabanalan, boys and girls, nasusunod nyo ba? Kaya sasunod nyo. Right. Tanungin niyo ang iyong sarili. Pagdating sa pagbibigay, nasusunod ba natin? Kayo lang makakasunod yan. Alam nyo, ang salita ng Diyos, nasa Biblia lahat yan. Kahit hindi ko isa-isahin, pero nasunod mo ba? Kaya nga, papasok na talaga tayo sa spirit of apostasy. Kaya nga, ang tanong, sino ba kaya ang dadat ng Diyos dito? Pag nag-take place ang rapture, sino ba? Nakakatakot, di ba mga kapatid? Amen. Kausap ko nga yung dalawang kapatiran natin na nagtatrabaho sa public school. Sabi nga nila sa akin, in a different situation, dapat po talaga pastora sa bayan, gano'n. Sabi ko, napakarumi ng mundo. Mali yan. Sapagkat pagka sinabayan natin ang takbo ng mundo, wala na rin tayong kaibahan sa mundo. That's right. Amen. Kinakailangang manaig ang katotohanan at maayos at malinis na paraan. Amen. Kaya nalulungkot ako. Naturog ang puso ko. Na gano'n ang laban. No? Puro kalikuan ang laban sa mundo. Kung sino pa man din yung liko,
yun ang maraming kakampi. That's right. At kung sino yung matuwid ang buhay, kalaban ng lahat. That's right. Kalaban ng lahat ng liko. Amen. At parang dinudusta ka pa nila. Bakit ko sinabi yan? Nangyari sa akin yan eh. Yes. Pero dahil kakampi ko ang Diyos, hindi nagtagumpay ang mga kampo ng kaaway sa buhay ko. Amen. Amen. Kasi pagka ikaw ay totoo sa Diyos, malalim sa Diyos, kahit anong pana sa'yo ng Diablo, tatalsik lang lahat yan. That's right. Kasi Holy Spirited ka. Pero kung wala ka na Holy Spirit, isang pana pa lang sa'yo, tumba ka na kagad, sa libutan ka na kagad. Amen. Kaya mag-ingat tayo, kasi papasok tayo sa corporate Christianity. At ito yung nakakatakot. No? At kadalasan, itong mga nasa Biblia, pag may nakakausap ka mga pilosopong tao, ang tingin lang nila dyan, ay ang sulat sa Biblia, alamat lang naman yan. Mga pabula lang yan. Mga make-believe story lang yan. Meron na ba kayo nakakausap na gano'n? Na talaga hindi naniniwala sa Biblia? Yes. Marami. At ang kadalasan nilang pinaniniwalaan, yung mga psychology, yung mga science, no? Sabi ko, Panginoon, talagang tulungan mo kami. At ayaw nilang mapakinggan ang salita ng Diyos. At madalas kinukumpara nila ang tao sa Diyos. Talaga naman po. Diba? At madalas, ang filosofiya ng tao, ang pinakikinggan natin, na yan ay kadalasan mga liko at mga maling tradisyon ng tao, yan ang pinakikinggan natin, at minsan, minimix natin ang salita ng Diyos sa isang tradisyon. Yes. Sabi nga ng isang tatay na kausap ko, grabe pastora, nag-Bible study sila. O ngayon, pagka-Bible study, itinabi yung Biblia, labas na yung alak, inuman naman. Tinanong ko, bakit po kayo ganoon? Ang sagot, dinadala sa Panginoon. Dinadala sa Panginoon, alak eh. Nainom kayo ng alak. Eh, kalukuhan yan. Binababoy ang salita ng Diyos. That's right. Pinagsasama ang liko at ang tama para yung liko maging tama. Nakakatakot, di po ba? Dala-dala ang Biblia, na ewan ko kung nabalitaan niyo yun, ang nasa loob pala, pagbukas mo, marijuana. Dala-dala ang Biblia, ang nasa loob pala, mga drugs. That's right. Nakakatakot, no? Kasi ngayon, pansinin nyo guys, yung mali, yun ang nagiging tama. At yung tama, yun ang nagiging mali. Kaya ang tindi ng ating kalaban. Kaya kung hindi tayo mag-aayuno, kung hindi tayo mga kapatid talagang lalalim sa Diyos, kayong mga nakaupo dyan na yung people, nanay at tatay, mahahawa rin kayo at magiging katulad rin kayo nila. That's right. Kaya alam nyo guys, ang pagiging Kristiyano hindi ito madali. Yes. Isa itong malaking battle, isa itong malaking gera para yung iyong sarili talagang isurrender mo puli sa ating Panginoon. Yes. At paano ka makakasulwin, makakadala ka ng likong buhay patungo sa matuwid na buhay kung kayo mga nakaupo dyan, puro liko ang ginagawa nyo. Amen. Imposible kang makadala ng isang likong buhay kasi likuran yung buhay mo eh. Patungo sana sa kabutihan eh, di ba? Alam nyo ngayon, mas malawak ang paggawa ng kasamaan guys. Iilan-ilan na lang ang Daniel sa mundo natin. Iilan-ilan na lang ang Jose sa mundo natin. Ilan na lang ang Shadrach, Meshach, Abednego sa mundo natin. Ilan na lang. Tingnan nyo nga, sa buong bayan ng Ehipto, si Jose lang ang matuwid. Amen. Amen. Sa bayan ng Babylonia, 4 lang ang matuwid. Amen. Si Abraham, nakipag-bargain pa para hindi tubukin ang Sodom at Gomorrah. Ilan lang ang lumabas? 4, tumalikod pa isa.
na maligtas. Amen. Ito, mga Bible characters na itong binabanggit ko sa inyo. Si David, nagkasala. Salamat, nakabalik siya. Amen. Pero si Saul, nakakalungkot. Nagkasala. Hindi na nakabalik. Amen. Bakit, Pastora? Hindi ba, kung babasahin niyo yung Biblia, Nag-suicide. pinatay niya yung sarili niya eh. Nag-suicide siya eh. Kasalanan sa Diyos ang suicide. Amen. Alam niyo kung bakit nangyayari sa atin ito lahat? We are busy with schedules, with our own schedules, rather than soul winning. We forget soul winning talaga. Kaya nga, naglagay kami ng mga yan para yan yung mag-challenge sa atin that we need 400 souls to be baptized not only, mga kapatid, initial, but continual, and makasama natin eternal. Amen. Kinakailangan ang church natin hindi dapat matunaw yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Hindi dapat maging solvent ito. Yeah. Instead, kinakailangan tumulong tayo na maahon ang napakaraming taong makasalanan. Agawin talaga natin sa kamay ng Diablo. Agawin natin, mga kapatid. Hindi sila mapunta sa impyerno. Agawin natin. Magagawa mo lang yan kung ikaw ay malalim sa Panginoon. Amen. Ayuno ang napaka-importante parte ng buhay ng isang mananampalataya. Amen. Kahit anong talino mo, lahat ng degree nasa iyo na, walang kwenta yan. Amen. Kapag walang ayuno at panalangin. Amen. Bakit ko sinabi yan sa inyo? O ito, uulitin ko na naman sa inyo ha. Ewan ko kung nariricall nyo. Meron tayong mag-asawang pastor sa bundok nakatira bago makababa ng bayan. 6 na kilometro ang kanilang lalakad. Pero 3 araw muna sila doon sa kanilang bahay nag-aayuno. Pagdating ng Huwebes, bababa sila para mag-door knocking. Hindi sila tapos. Ha? Wala silang tinapos. Ang alam lang nila, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Pero tingnan mo, bawat katukin nila, nagsasalita pa lang sila, umiiyak na, tumutulo ang luha, because that's the power of prayer and fasting. That is not the power of their mind or their heart or the power na sila'y talagang matatalino. Walang kwenta ang talino ng mundo kung walang kapangyarihan ng Diyos. Kahit aral ka pa, pag wala na ang anointing ng Diyos, pasin mo, matatapon lang ang pag-share mo ng gospel. Kasi ang nakikita, ang naitataas sa'yo, yung sarili mo at hindi ang Diyos. Dapat pag tayo nagsishare, si Jesus talaga ang makita sa atin. Hindi yung husay natin magsalita, hindi yung galing natin sa Ingles, hindi yung galing natin sa wikang Pilipino, hindi yung marami tayo alam sa Biblia, hindi yun. Yung Espiritu, mga kapatid, na nanggagaling sa Diyos. Importante. Amen. Next question. Why Christians do not go? Bakit kaya? First one is wrong practices or wrong priorities. Amen. Present tayo lagi. Pag may party ang kumpanya, may prayer and fasting, nasa party ka. Present tayo lagi sa mga sports. May Bible study, wala ka. Amen. Good. Present lagi tayo sa mga nag-anyaya ng dinner. Sa gawain, wala ka. Amen. Huh? Wrong practices. Wrong priorities. Amen. Para sa atin, yung mga ginagawa natin sa labas ng simbahan, great crown sa atin yun. Pero ang tanong, magka-crown ka kaya sa langit? Amen. At ang Great Commission, kung meron tayong bucket list, kaya uso-uso man yung list na yan, yung soul winning, wala sa listahan natin. Number 1, dapat makatapos ang anak ko. Number 2, ang anak ko dapat kumuha ng doktor, accountancy. Yan ang mga pangarap natin sa anak natin.
hindi ang kalooban ko. Amen. Amen. Yung mga magulang nila Pastor Pistanyo, yung ating Jensuk ngayon, 7 silang lalaki. Alam mo ba ang prayer ng nanay at tatay every time na lalapit sa altar? Isa lang, Panginoon, gawin mong pastor lahat ng anak ko. Yes. Yun lang ang prayer. Walang iba. Pero tingnan mo, ang Pistanyo ng mga pastor, pinayaman ng Diyos. Amen. Bakit? Malinis eh! Malinis yung buti ng nanay at tatay niya na ang nais na talaga sa mga anak niya ay maging pastor. O sila yung first na salita, first na generation, second generation, mga pamangkin, mga anak nila lahat pastor at pastora. Pero ang pinanalangin lang, yung kanyang mga anak. Tingnan mo mga kapatid, pag nakikita natin na ang kalooban ng Diyos ang hinahayaan natin dumaloy sa pamilya natin, magugulat ka na lang sa mga blessing at biyaya at gabay ng Diyos sa buhay. Amen. Huwag na! Yeah. Wrong priorities kasi, wrong practices eh. Kaya marami tayong mga kabataan na lumaki sa simbahan, born Christian, nasan sila ngayon? Yes. Amen. Dinalangin ba natin sila na Lord, itong anak ko, gawin mong pastor. Itong anak ko, mag-ministry sa Lord. Yes. Amen. Nung maliit ba sila, inialay niyo ba sila lagi linggo-linggo sa church? At pag may mga altar call, kukunin niyo yung mga anak niyo at pag-pray niyo, iyakan niyo talaga? Amen. O dapat kayo umiyak sa Diyos dahil mali ang mga priority. Amen. Right. Sumunod! Apathy. Wala na tayong interes. Wala talaga tayong interes na mag-soul win. Wala talaga tayong interes na maghayo sa salita ng Diyos. Walang interes. Apathy. No? So that's the reason why pag hindi tayo makasulong na maghanap ng mag-seek ng soul o mag-soul winning. Pangatlo, lagi tayong takot. Ano sasabihin ko pag ako ay nag-share ng gospel? Ano sasabihin sa akin ng iba? Ano ka ba? Lalagpas ka na sa langit. Paano magiging reaksyon ng mga kaibigan ko pag makikita akong daladala ko yung Biblia, nag-share ng gospel, nagtuturo na akin? Yan. Tapos minsan naisip natin, hindi naman ako qualified. Dapat yung mga leaders na lang ng church, sila na lang, hindi ako kasama. Mali yun. Maliwanag eh. Yung Great Commission, hindi lang yan sa pastor, hindi lang yan sa mga leaders, hindi lang yan sa mga posisyon sa iglesia, may mga ministry, ay, lahat ang kahugan. Kayong mga anak, pwede kayo mag-share ng gospel. Sa halip na pag-usapan nyo, sa mga young people, yung mga boys na kanilang crush, yung mga boys naman, pag-usapan yung mga girls na kanilang crush, hindi dapat ganon. Let's talk about Jesus. That's right. Let's share the gospel of Jesus. Yeah. Kayo mga kids, sa halip na pag-usapan nyo, mga walang kwenta, mag-share kayo ng gospel sa pamamagitan ng mga Bible stories. Uy, alam mo ba, classmate? Kilala mo ba si Jonah? Alam mo si Jonah, ganito yan eh. Kinain nyo ng malaking balyena 3 araw kasi ayaw niya talagang sumunod sa Panginoon. Matigas ang ulo niya. Kaya pag matigas pala ang ulo natin, classmate, maaaring tayo ay maparusahan ng Panginoon. Amen. Mga ganun. Diba? Dapat nagsishare tayo. Ngayon, kayong mga wala rin alam sa Word of God, bakit kayo makashare? That's right. Amen. Hindi na nakakalungkot. If ever na wala kayong alam sa Word of God, ang inyong personal testimony, tiyakin nyo lang na talagang yung testimony nyo ay totoo. Kasi maraming nagte-testimony na hindi totoo. Yeah. Na kesyo ganito. Nung araw, nung may dinadulahan kami iglesia, ang sabi niya, pinataas na raw siya ng Panginoon ng 1 inch. May nakinig naman kami lahat. Kasi daw yung damit niya umiksi. Yung pala umurong lang yung tela. Ayusin niyo yung patotoo niya. Pagkatapos, meron din nagpatotoo, yung babae daw, yung babae ito nagpatotoo, kasi matagal na siya din nagpapantalon, nung nagsuot daw siya ng pantalon, lumabas daw yung maraming langgam. Yung pala nung kinuha sa sampayan, talaga maraming langgam yun. Kaya ayusin niyo yung pagtotoo niyo mga kapatid. Tiyakin niyo talaga totoo. Amen. Minsan ginagamit yung testimony sa kasinungalingan. Amen. Kaya walang epekto eh. Yung talaga totoo. Amen. Kasi
mag-testify sa other great things na nagawa sa buhay ng ibang tao. Katulad nitong isang kong kilala, may breast cancer. Nag-Daniel Fast siya ng 7 days. Bumalik siya sa doktor. Nagulat yung doktor na wala yung breast cancer niya. At yung doktor, alam niyo ba, nangyari? Na-convert. Kasi nagtaka siya. Talagang uoperahan na yung breast cancer na yun. Nag-Daniel pa siya. Anong ginawa niya? 7 days siya na uminom lang ng mango juice. Yun lang. Sinate niya yung mangga. Pinagaling siya ng Panginoon. Pero, lalapatan mo rin yun ng pananampalataya. Sabi ni Pastora, pitong araw lang, mag-mango juice ako, o kaya mag-mango shake ako, tanggal yung aking sakit. Wala akong sinabing gano'n. Ha? Sapagkat lahat tayo, iba-iba ang din ng Diyos pagdating sa healing. Hindi pwede yung kagalingan ko, pwede maipasa sa'yo. Depende yan sa taas ng pananampalataya mo sa Diyos. Kaya nga minsan pag nagpipray ako, Lord, parang awa mo na. Huwag akong magkasakit, Lord. Doon na lang sa mga tamad, walang ginagawa. Ilipat mo yung sakit sa kanila, Lord. Ako pa, Lord, marami akong trabaho. Yun ang prayer ko, Lord. Kasi mabisang ginagawa, Lord. Okay lang sila nakahiga, nakaratay sa balik ng karamdaman. Ay, walang ginagawa, nakahiga lang. Pero hindi ko binanggit kung sino yung ano yung pangalan. Kasi hindi ko makilala kung sino yung mga tamad sa buong mundo eh. Diba? Yun ang prayer ko. Minsan nakakaramdam ako ng sakit, no? Lord, gamitin mo itong gamot na ito, Panginoon, para ako'y kumaling, Lord, ha? Kasi marami pa akong trabaho, Panginoon. Parang nawa mo na. O, pag inom ko nun, isang talagagad. Kinakailangan, huwag binigbibi ang karamdaman. Nilalabanan. Dahil yan yung sa kapangyarihan ng Panginoon. Depende tayo sa pananampalataya natin, mga kapatid. Ako nung araw, naalala ko, meron ako ditong parang bukol sa mata. First year high school. Ang sabi ng mother ko, pina-check up yung mata ko. Sabi ni Pastora Senior sa akin, Raquel, operahan. Pag kanyang opera, hindi ko talaga gusto eh. Kaya nga ako hindi nag-medicine kasi ayaw ko talaga yung mga panay dugo-dugo na yan. Ayaw ko talaga yan. Mga bukol-bukol, ayaw ko yan. Raquel, pa-opera ka, di ba? Pa-opera ko kay Jesus. Ang gagawin natin, i-review ko araw-araw. Gawin talaga ang pin ko. Pinareview araw-araw yan tuwing umaga. Tapos bago matulog, pinareview ko hanggang sa namintog siya, namula siya, tapos lumabas yung nana at saka dugo niya. Si Jesus ang nag-open. Kasi yung pain ko eh. Depende yan sa pain ko, mga kapatid. Kaso kayo nakakalungkot dahil marami ka ng pera. Sabi ka si Jesus, yung doktor kagad na naisip. Well, anyway, di ako against sa doktor. Kung talagang malala na ang karamdaman mo, inabot na ng 3 or more than that, talagang magpa-check up ka na. Kasi meron kang, meron ka sa katawan? Meron kang virus or meron kinakailangan ng antibiotic. Diba? Depende yan sa faith natin. Kaya nga, marami sa atin ang hindi nakakapag-witness kasi wala namang faith. Puro fear. Di ba kinakatakutan nyo? Wala kayo dapat ikatakot kapag kadala nyo ang katotohanan at si Jesus ang inyong winawagayway at wala nang iba pa. Pero, kapag hindi si Jesus nakikita sa buhay mo, takot ka talaga. Ay, Kristiyano ka pala. Ay, bakit mo isang araw nakita kita, nainom ka ng alak? Tapos nakita kita, isang araw nagtago ka pa sa may puno, naninigarilyo ka. Diba? Tapos nakita kita ng isang araw, parang doon sa my demo, nasa nightclub ka, nagsayaw-sayaw ka. Kaya hindi ka maka-witness eh. Kasi yung ginagawa mo, lihis sa salita ng Diyos. Paliwanag? Okay, next slide. How to overcome obstacles to going. Paano ba natin maiwasan itong mga bagay na ito na hindi talaga tayo mag-on the go to share the gospel? Number 1 is priorities. Katulad na binanggit ko sa inyo kanina. Anong priorities natin? That our Lord is our example. Wala na ibang example. Huwag kayo nag-idol ng iba. Ay, idol ko si Pastora, idol ko si sister, si brother, si ganito, si leader. Walang ganon! Si Jesus ang dapat nating idol. Dahil kasi si Jesus, walang ginawa nitong kasamaan sa mundo, pawang kabutihan, kasipagan, pananalangin, pag-aayuno, pag-share ng gospel,
kaya nyo maniwala. Parang yung nagbigay kami ng trucks, yung dati sa Valenzuela pa kami. Sabi sa akin, Mr. Kel, nainis ako sa binibigyan ko ng trucks, ayaw tanggapin, akala may bayad. Sabi ko sa kanya, to hell with you. Mapa-impyerno ka sana. Walang ganun ako, Panginoon. Tinataboy nyo yung mga... Kayo ba pag naghuli ng isda? Ano ba dapat? Di ba dapat papalapit, hindi pataboy? Amen. Di ba naman sinabi, mapunta ka sana sa impyerno? Pero English, to hell with you. Tapos, paano tayo makakasolve? Kayo mga nanay, sa bahay, dahil nyo ba ang unbeliever sa kakabunganga nyo? Amen. Ha? Ang mga asawa nyo, hindi nyo ginagalang, tinudusta nyo. Diba? Kayo ng mga asawa lalaki, hindi rin kayo halimbawa. Amen. Kinakailangan sa pamilya nagtutulungan. Paano kayo makakasolve? Buong pamilya nyo, mga bungangero, mga kantatapang, parang may lahi ni Gabriela sila. Ha? Amen. Di ba? Makakatila meron. Ano ka ka? Aangin ka ka. Parang pan. Parang pinaglihis sa dragon, sa tigre, at saka sa leon. Amen. Hindi talaga makapag-usap na maayos, nagsisigawan. Tapos narinig ang boses hanggang bahay nyo nasa gitna ng bukid. Di ba? Tapos kinabukasan, share ako ng gospel sa inyo, Brad. Ikaw, sa araw na nag-aaway kayo na. Di ba lang? Ay naaating patotoo. Di ba? Kaya, yan ang napakahirap. Jesus is our example. So kung si Jesus ang example natin, gayahin talaga natin si Jesus. Naku, pero napakahirap talaga, Lord. Help me, Lord. Ano sabi sa Luke 19:10? Ang anak ng tao po napanito rito para hanapin at iligtas yung naligaw. Ikaw nga niligtas na ng Panginoon, tapos naliligaw ka pa. Paano ka makapag-akay ng naliligaw? Paano mo nasabi, Pastor, naliligaw pa ako? Abay, tanongin mo yung sarili mo. Namumuhay ka ba ng may kabanalan? Paglabas pa rito sa bahay-sambahan, lahat pa na nakasaad sa Biblia, nasunod mo. O, kakampi mo na naman si Satanas mula Lunes hanggang Sabado. Iba na naman ang ginagawa mo. Lasing-lasing ka na naman. Sayaw-sayaw ka sa club. Inom-inom ka rito. Kayong mga babae. Kulang na lang talaga na tawag nito. Hindi kayo kayang i-drawing ni Amorsolo sapagkat ang inyong mga kilay, ewan ko ba kung nasaan na, nadagdagan, kaya tuloy yung iba sa inyo, mukha ng si Bakekang. Hindi kayo nakukontento sa kilay ng Panginoon. Dagdagan nyo talaga yan, yung mga labi nyo, gawin yung kissable lips, kaya kung ano-ano ang nilalagay nyo dyan. No? Tapos, ang inyong mga mukha, kulang na lang talaga ang asukal. No? Para mga insimadang malolos, no? Para insimada na may asukal, tapos ang puti-puti. Hindi mo maintindihan talaga. Alam nyo ba, yung mga nagsaksak ng glutathione, marami nang namatay. Yes. Amen. Ako, niyayakad ako nung hipag ko. Kilala nyo na yun. Sabi niya, Ten, magpakuang ka ng glutathione. Sabi, bakit naman? Ano ba yan? Para puputi ka ako. Ayaw ko ng ganyan. Insultuhin ko ba ang Diyos? Ang Diyos ang lumikha sa akin. Hindi na kumibo yung hipag ko. Amen. Kontento na ako sa bigay ng Panginoon. Bakit ko kinakailang palitan niya? Nagkamali ba ang Diyos nung ako'y likhain? Amen. Kaya makatanong ko sa inyo mga babae at lalaki. Lalo kayo mga babae, nagkamali ba ang Diyos nang kayo bigyan ng kilay at dagdagan niyo ba yan? Nagkamali ba ang Diyos kung may balahibo kayo sa kihilit-kilit, tanggalin niyo yan? Nagkamali ba ang Diyos na may mga balahibo kayo sa hita at tanggalin niyo talaga lahat yan? Hindi ko talaga maintindihan. Gulong-gulo talaga ako. Nagkamali ba ang Diyos na binigyan kayo ng ilong at lagyan niyo talaga patawis niyo talaga yan? At lagyan niyo ng clip sa umaga? Kaya nga hindi ka nakakasolwin eh. Kasi pinag-iintindi mo yung sarili mo. Wrong priorities. Maganda pa ako sa araw na ito. Bago makapunta sa church, naka-4 na bihis ng damit. So hindi natin pinalulukuran ng tao. Although hindi naman masamang maging presentable. Pero dapat ayusin natin mga kapatid ang kalwalatian sa Diyos at hindi sa atin. Tandaan natin ang halaga ng kaluluwa. Matthew 16:26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit
mamamalakaya tayo. We must be fishers of men. Next! Bakit di tayo magpatuloy? Yan. Wala kang interes. Apathy. Ano dapat meron sa atin instead of walang interes? Soul winning demands urgency. Malapit na bumalik ang Panginoon. Sa lahat ng umakate ng Bible study, iba ang Gregorian calendar sa Jewish calendar. Panoorin niyo YouTube. Kaya pala nung Y2K, wala naganap na total blackout, kaya iba naman ang calendar ni Jesus. Ang Hudyo, kaysa sa calendar natin. Oh. Ayoko na magsalita rito kasi meron din akong alam ng mga denominasyon na yumaman dahil dyan. Amen. Alam niyo na yun, siguro. Maikli lang ang buhay. Tingnan mo, merong isang artista, hindi ko nababanggitin ang pangalan, namatay, di po ba? Nahayuan yon ng isang young people natin. Dahil dun lang naman sa likod ng Acts yung bahay nila. Ang sabi sa kanya, okay iho, January, magsimula ka. Hindi natapos sa December. Tingnan nyo nga, the shortness of life, no? The imminency of Christ's return. Malapit na bumalik ang Panginoon. Pag sinabi natin imminency, nalalapit na talaga. At obedience demands commitment. Dapat pag tayo mga kapatid ay masunurin talaga, kailangan buo yung ating commitment, yung ating saloobin para talagang buo. Bakit? Tingnan nyo ang nangyari kay King Saul. Amen. Kaya nga dyan yung statement na obedience is better than sacrifice. Amen. Ano nangyari? Sa lahat na nakakaalam ng istorya, binukay si King Agag, di ba? Tapos yung mga matatabang hayop, itinabi. Ang sabi ng Diyos, patayin at walang itira! Amen. Sumunod ba? Kalahati. Mga kapatid, tandaan natin, walang partial obedience. Amen. Kinakailangan talaga full obedience. Amen. Kaya ano nangyari kay King Saul? Tinapos niya ang buhay niya. Siya talaga mismo ang nagsaksak sa sarili niya. Pinasasaksak niya sana doon sa kanyang sword bearer. Ayaw. Di siya ang nagsaksak. Diba? Lahat na nag-suicide, walang pag-asa talaga yan sa heaven. Kasi bakit mo inuunahan ang pagkitin ng buhay mo? May takda tayo bawat isa. Kaya kung sakaling may mga namatay, takda na nila yon, huwag ka na maghagulgul pa. Tiyakin mo na ikaw buhay, matino ka kung darating si Jesus na madatnan tayong buhay. Ngayon kung sakaling mamatay naman tayo at di pa nag-rapture, tiyakin natin na okay tayo kay Lord. Amen. Next! Tinatawag natin fear. Paano maaalis yung fear sa atin? Christ promises to go with us. Nangako ang Diyos na kasama natin siya. Kaya nga sa verse 20, kung babalikan natin, turuan ninyo silang sumunod sa lahat na iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So sino po ang magbibigay sa atin ng tapang, ng courage? Walang iba kundi si Jesus. At matatanggap lang natin ang tapang or courage, mga kapatid, kung tayo ay prayerful, kung tayo ay fastingful, at talagang deeply in love with Jesus, at connected talaga tayo sa Diyos, at malalim ang ating relasyon sa Diyos. Pero pag wala lahat yan, ay talagang tikom na lang ang labi mo, hindi ka na bahala kayo sa buhay niyo dyan, magpunta kayo lahat sa impyerno. Amen. Pasinin nyo ha, kung sino yung nung baguhan tayo lahat, tama? Way back! Kung magkakaalaman ng mga edadrido lahat tayo sipag natin mag-tornado. Tapos parang ayaw na natin umalis sa church. Parang gusto natin dito tumira lahat sa church. Kaya nga wala nang budget sa inyo sa church pagka dito ay tumira. Di ba? Natandaan nyo nung araw na nagsusulwin tayo, wala na bibigay sa atin ng pamasahe. Amen. Talagang sariling bulsa, naalala ko noon, kasama ko ito si Nanay Tonya at si Ate Presi. O ako na may trabaho, sariling pamasahe yan, pagkain namin. Yun nga lang, dahil tipid, nasa budget, doon lang kami sa banana cute sa malamig. Banana cute 50 centimos, sa malamig 50 centimos. Kaya nung nakasakay kami sa jeep tatlo, tinitingnan kami. Habang kumakain. Ako naman di po ako nahihiya kumain sa jeep eh. Sa isip-isip ko lang, bakit ba nagugutom ako eh? Bakit kasi nahihiya kumain sa jeep? Ano naman pa cute-cute, di ka naman cute. Amen.
Kaya yung ibang mga young people na nakasama ko, ako lang ang professional ng araw dito. Oh, grabe si sister ako, no? Kahit sasakyan kumakain. Ay, naku, wala sa akin, nagutom ako. Yung pa-cute ko ba, mabusog ako? Yan ang mga konsepto ko sa buhay, guys. Kaya, pag tayo, kondag ko tayo lagi. Hindi tayo nahiya sa mga... Ay, mahiya ka pag gumagawa ka ng masama. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, huwag kang mahiya. Ay, nakakainis sa atin eh. Pag gumagawa tayo ng mabuti, nahihiya tayo eh. Pero pagka masama, ay tutuwa tayo. Ang kakapal pa ng mukha natin, mamay-day pa tayo. Mga naka-short, mga nakalabas yung kilikili, mga naka-makeup, no? Tapos ang dami ngayong AI. Pinapalitan yung mga mukha nila sa AI. Guys, mag-ingat kayo dyan. Kasi kung ano man yung ipapalit nyo dyan, desire ng heart nyo yun. Kaya mag-ingat kayo. Amen. Hindi lahat ng AI ay applicable sa inyo. Para maging magandang tingnan, kahit yung AI nakapantalon, naka-makeup, i-AI niya, ilagay niya yung mukha niya doon. Nakakatakot yun. Kasi yun ang heart mo eh. Gusto mo makita sa mind na maganda ka. Maganda ka naman eh. Makontento ka dyan kasi nilikha ka ng Diyos. Amen. Kaya di ka makasolve pa na yung AI mo. Next question, before I end. Where shall we go? God. But si answer, no limits. Kahit saan tayo, parte ng mundo, pwede tayo mag-share ng gospel. Amen. Mark 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangalan ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Hindi ba sinabi sa mga professional lang? Yes. Sa mga mahihirap lang, sa mayayaman lang, sa mga politiko lang, sa mga teacher lang, sa mga lawyer lang, sa mga accountant lang, wala sinabi. Sa mga doktor lang, sa mga nurse lang, wala sinabi, Panginoon, sa mga driver lang, sa mga nagtatrabaho sa pabrika, wala sinabi, sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, guys, wala tayong pipiliin. Huwag kang choosy. O, naalala ko nung araw, nung bago pa ang bago silang. Meron tayo ditong mga kapatiran. Naalala ko si Nanay Santos, hindi ko makalimutan yan. Ang bahay nila Nanay Santos noong lupa pa lang, yung sahig. Tapos parang meron lang nakapanatin. Ay, talagang one-on-one kami ni Nanay Santos. Nay, naintindihan ba yung turo ko, Nay? Sabi niya, oo, Sister Raquel. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang Santos pa. Amen. Naalala ko, sila Brother Arnold Mapano, hindi ko makakalimutan yun, pagpupunta kami sa kanila. Kasama ko na naman yan si Ate Presi, tsaka si Ate Tonya. Talagang yung bahay nila doon sa tapid ng ilog, no, Brother Arnold, ano? Tapos talagang butas yung sa'yo, di malaman namin kung dito kami. Pero dahil mahal namin yung kaluluwa ni Nanay Salvation, kinagaan talaga namin, tsaka ni Tatay Mapa. Parang kinagaan namin. Awa ng Diyos naman, nagpatuloy sila sa paglingkod sa Panginoon. Si Tatay Mapa, nasa piling na ng Panginoon. Tatay Velasco, naalala ko, pag ako nag-share ng gospel dyan, oo lang ako kasi hindi ko narinig eh. Sabi ko, tay. Tapos lalapit na ako, ano yun? Naintindihan ko. Sinagaan na yun. Amen. Kinati baby ko, hindi mo napakaputik na lugar nila yan. Sabi, umalis ka dito na yung sapatos mo maayos, pag alis mo, ganyan nakakapal. Ay, grabe yung mga soul winning namin nung araw, mga kapatid. Hindi nyo naranasan ngayon. Social kayo, nakakotse, nakatricycle, nakamotor, tapos ang tatawag nyo. Samantala na naglalakad lang kami, pasalin-salin lang kami ng mga sakyan. Minsan na walang sasakyan, naglakad pa kami malayo. Ngayon all the things nasa atin na, tayo na talaga may problema. Kasi nasa corporate Christianity na tayo. Wala na tayo sa will of God. Nung araw talaga, nakapayong pa kami yan. Naku, naalala ko nung college ako, napagkamalan ako ng mga classmate ko na ako professor nila. Kasi close neck, siyempre, hanggang close neck pa rin man. Tapos dala-dala ko yung attache case ko na binigay ng papa ko galing abroad. Pagpasok ko sa room na upo ko, tumahimik lang ng classmate ko ng kasi hindi na sa akin pamit ang klasa niya. Sabi nila, yung teacher natin, nakasalamin pa ako kanina, parang sinistop yan. Pumunta ako yung teacher natin. Tapos mamaya pati pumasok yung teacher namin na totoo. Pag-TV na sa akin lahat ng classmate. Nung tapos na yung klase na, ay, Miss Ate, hindi ka pala namin teacher. Hindi ka. Wala ko sinabi ako teacher. Kasi bakit ganyan ang answer? May Bible study pa ako. Bakit mag-isa ako? Diretso ang Bible study, naka-costume ako ng pang-school.
school o kaya yung church, wala namang uniform sa eskwela namin sa Araneta. Kaya okay lang, naka-church dress ako niyan, dala-dala ko yan. Nagpa-Bible study ako. Mag-isa lang ako. Nilalakad ko pa yan. Baka yung people ngayon, may mga buton at tatamad. Pero gusto umakit sa langit yan. Ayaw mag-sulwin. Mga nanay at tatay nila, hindi tiyaga ang kinalit dito. Hindi talaga kulitin. Kulitan talaga mga kapatid sa paglilingkod sa Diyos at sa pag-Diyos. Kulitan talaga yan. Tingnan mo ngayon, mga kapatid. Ang church station natin, 3, tayo na lumapit kasi tamad sila. Ayaw pumunta sa church. Alam mo, ginagasusan natin yan. Nagkuha tayo, 3 sasakyan, 2 walang sasakay. Kaya kinausap ko yung mga evangelistic team leaders, yung pagkanoon, tayo na lang lumapit sa kanila. O ayun, yun ang pinaisip sa akin ng Panginoon. Sabi ni Pastora Senior, Raquel, ganito gawin mo, ma, lahat na sinabi mo, nagawa na namin yan. Kaya nga gumawa kami ng panibagong solusyon. May plan B, kung may plan A, palpak, plan B. Plan C. Ganun kagad yun mga kapatid. Kaya tayo na mismo ang lumapit sa kanila. Nagkaroon na tayo ng 3 church station kasi naaawa tayo sa kaluluwa nila. Tayo naman mga in-house preacher, may in-ascender, at tataman yun eh. Ayaw yung kampalan yung tungkol nito. Yan ang alam kayo ba, pakinabangan ng Diyos paglinggo eh. Hindi pa nga linggo-linggo. May assignment kayo once a month lang. Di ba? Mga kapatid, we should preach the gospel. Huwag tayong tamarin. And in conclusion, what will happen when we start going? Sa palagay nyo, ano kaya ang magandang mangyayari kung bawat isa sa atin, okay mga kids, lahat ng kids, magsabi praise the Lord. Lahat ng young people, mabay nila magsabi amen. Lahat ng mga nanay magsabi hallelujah. Lahat ng tatay magsabi to God be the glory. Magkakaisa tayo, alam niyo mangyayari? Next slide please. Don't stop and see the world of changes. So let's go. Ang goal po natin mga kapatid, ito 400 souls. Yan, nakita nyo? He that willeth soul is wise. Kaya kung meron kayo mga lugar, meron kayo mga kamag-anakan na pwede nating pangaralan, napakarami dito na marunong magturo. At kayo naman, pag lumapit sa inyo, huwag niyong pahindihan. Ay, busy ako, Nay. Busy ako, Tay. Busy ka ng busy. Dumating ang Panginoon. Sasabihin sa'yo ng Diyos, iniwan kita kasi busy ka rin. Gusto niyo ba yun? Kung ganun mga kapatid. At saka pag nagturo naman tayo, nag-Bible study naman tayo, hindi naman tayo naabot ng 4 na oras. Lahat na may contact sa Bible study, kung nahihiya kayo ang magturo, andyan ang evangelistic team. Lumapit kayo kay Brother Arnold. Librado, ayusin lahat dyan. Andyan lahat, tingnan mo nga. Meron nga tayong isang kapatiran, Pastora, alam mo, nagpasalamat talaga ako. Dito talaga ako sa church na ito ginamit. Kasi sa church namin, tahimik lang kami. Yung mga leader lang namin lagi nagsasalita. Hindi! Dito sa church natin, lahat kayo pwedeng magsalita! Pwede kayo mag-witness! Kaya nga, yung ibang mga kapatiran natin na napunta sa ibang church, pag sila ay tumayo, humahanga, kasi ang gagaling magsalita. Eh, di rin tayo dito eh. Di pwede yung leader at leader ay kung maganda bata yung leader, sino susunod? O, diba? Marami kasi sa atin ngayon, mga kapatid, hindi ko man nila lahat, mayroon talagang ibang mga pastor na ayaw talaga nilang patayuin ang mga members ng church. Mali yun. Tayo nga, naalala ko si Nanay Juan, Nanay Esther Labrador. Pag nagpapatotoo yun, ako lang ang nakikinig. Kasi hindi kayo nakikinig. Ang katuyan niyo, Pastora, hindi namin marinig. Abay ko, nakatuto ka ba? At napakinggan mo mabuti. Marinig mo naman! Kaya tuloy si Nanay Esther Labrador, pag nagpatotoo, kaya dito ako lang, sa akin na lang nakatingin kasi ako lang nakikinig. Mga kapatid, ito ang point ko dito. Kahit sinong nakatayo, may tinapos man yan o wala, matanda man yan o bata, makinig ka! Kasi magpalit kayo ng pwesto. Di ba? At hindi mo sila pakinggan. Ano mararamdaman nila? At tayo pa man nagsasalita dito kay daldal ng daldal. Makinig kayo. Kaya nga minsan, nagpe-prayer. Maingay. Sabi ko, nakapikit kami lang yun. Hoy! Lahat ng madadaldal at ayaw mag-pray baba. Doon magdaldalan.
hanggang alas 10 ng gabi, huwag kayo dito. Nadadamay kami rito mga seryoso manalangin. Sa akin mamatin, walang kalahi. Ang batas ay batas. Amen. Bakit? Kasi si Jesus ang pinaglilingkuran natin, hindi tao guys. Kaya igalang natin ang Panginoon. Pag-prayer, prayer. Pag-kwentuhan, pag-Bible meeting. Seryoso dapat tayo sa gawain ng Panginoon. Kasi nung si Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo, seryoso siya sa'yo at sa akin at sa ating lahat. Hindi talaga nagbiro ang Diyos. Kaya ayusin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag puro biro, huwag puro kalokohan. Alam niyo pag madalas tayo nagbibiro at kalokohan, nawawala ang anointing natin guys. Amen. Kaya tuloy pag mag-share tayo ng gospel, wala eh. Kasi puro kalokohan na sa takbo ng utang mo, puro biro. Amen. Remember Ecclesiastes chapter 3, there is a time for every season. Amen. Pag kinakailan seryoso ginagawa natin, seryoso. Kaya ako, hindi nyo maalis bilang pastor ninyo, kahit ng young people pa, kilala nyo ako, mga young people ako, contemporary ko. Talagang nananaway ako. Diba? Amen. Kayo ba, interesado manalangin? Kasi kung hindi kayo interesado, daldal, bumaba kayo lahat. Hindi kayo, ako, kailangan ko kayo, pero hindi kayo kailangan ng Diyos dito. Kasi nababastos sa gawain ng Panginoon. Amen. Kantahan! Seryoso! Huwag kang biro. Bakit? Importante yan because that is the characteristic of a person that wants to win soul. Palakpakan natin ang Panginoon ng kapatid. Ngayon tayo lahat. Praise God. Hallelujah. Ang akala nila ako'y nag-iisa. Ang akala nila wala nang pag-asa. Dahil sa hirap na nadarama, pagsubok na hindi makaya. Ang akala nila katinuan ko'y wala na. Di nila batid na ako'y nagsasaya. Dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan di mo ako iniwan, kahit saan di mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo, naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan.